Nahihirapan ka bang matulog ng mahimbing sa gabi dahil sa pulikat, pamamanhid at tusok-tusok sa iyong binti at paa dulot ng sciatica? Hindi ka nag-iisa. Kaya naman sa videong ito ay tuturuan kita kung ano ang dapat at hindi mo dapat gawin for you to sleep better tonight. Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video dahil ang last step isa itong common na misconception na hindi alam ng marami na ito pala ay makakalala talaga ng sciatica symptoms. Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy, nagtuturo sa inyo ng practical health tips at home exercise programs na tiyak na makaka-benefit sa iyo. Para sa karamihan, they consider sciatic nerve pain like a cycle. If hindi sila nakakatulog ng mahimbing sa gabi dahil sa pag-trigger ng sintomas, you can expect worse or more intense type of pain the following day. Nakakaapekto po ito sa kakayahan mong magtrabaho and the way you do your usual day-to-day activities or ang mga gawain mo sa bahay. Kaya naman, ang mga tips na ituturo ko sa iyo today, these are simple, practical, but these are foundation information po na kailangan mong incorporate at i-practice if gusto mong maibsan ang pamamanhid sa iyong binti at paa. Dahil whether we like it or not, the truth remains po that with sciatica and all other neuropathy symptoms, the symptoms po are worse at night or early in the morning, affecting the quality sa iyong pagtulog. Do ensure physical activity all throughout the day. Siguraduhin mo that you have activities spaced out sa buong araw. That way po, mapipigilan natin ang pag-tight ng iyong kalamnan which is caused by inactivity at sedentary lifestyle. Alam ba that ang mahabang pag-upo or prolonged sitting, it actually causes greater pressure po sa ating intervertebral disc. Hindi ko naman sinasabi na dapat pagod na pagod ka all throughout the day. This is especially important if ang cause ng iyong sciatica ay dahil sa lumbar spondylosis or osteoarthritis ng iyong spine. You need to strike a balance po between activity at rest. If ikaw ay pagod, magpahinga ka but make sure that you are moving. Para sa ating mga senior sa bahay, ang gentle stretching at kahit walking po sa iyong neighborhood or sa iyong hardin. Isa po itong magandang exercise to ensure that you sleep better all throughout the night. Ang physical activity po would increase blood circulation na kailangan natin for nerve healing to take place. Matulog na nakatihaya. Alam mo ba na kung ikaw ay nakatulog na nakatihaya, this is actually a good position because it actually supports the natural contour of your spine. So to do this, matulog or humiga na nakatihaya, kumuha ka ng unan at ilagay mo ito sa ilalim ng iyong tuhod. In this position po, you can expect that you will more likely sleep better because it will reduce sciatica symptoms. Matulog on your sides. Sa ating mga kababayan na hindi sanay na matulog na nakatihaya, this is one possible option for you. What you're going to do po is humiga on your side. It doesn't matter if you face the right or the left. It depends kung ano po ang convenient at kung ano ang mas comfortable para sa iyo. Then kumuha ka ng unan at ilagay mo din ito in between sa dalawang mong tuhod. In this position po, it is less likely for you to experience sciatica symptoms.
Tandaan mo din that you also need to change your position. In some days, you're facing your right at some days naman, you're facing your left or sa kaliwa. Para maiwasan din natin ang shoulder pain, especially po if medyo may excess body weight tayo. Ito naman ang dapat mong iwasan. Iwasan ang maling body movements. Napakahalaga nito. Dahil you break one of these, tiyak po na makaka-experience ka ng low back pain and can trigger your sciatic symptoms. If ikaw ay babangon mula sa iyong paghiga, what you want to avoid po is directly rising from your bed like that. It can actually worsen po ang pananakit sa iyong likod and can trigger sciatica symptoms. Ang tama at ang dapat mong gawin is to turn to your side first. Then, ibaba mo ang iyong paa at binti. Then, using ang iyong kamay at iyong siko, you try to push your body upwards up until you assume po ang seated position or up until ikaw ay nakaupo na. Napakahalaga po nito and this is an information na hindi alam ng karamihan. Iwasan mo muna ang pagbubuhat ng mabibigat na bagay if you have low back pain or if you are diagnosed with sciatica. If hindi talaga maiiwasan that you need to lift something, put it po malapit sa iyong dibdib or malapit sa iyong chest. This way po, ma-distribute evenly ang weight or ang load sa iyong spine para maiwasan natin ang pag-trigger ng iyong sintomas. Ito pa, kailangan mo din itong malaman. If you need to pick something from the floor, you bend your knees and not your waist po. This way, mapipigilan natin ang pag-trigger ng iyong sintomas. Iwasan ang pagtulog na nakadapa. With this position po kasi, it actually increase the arch sa iyong spine, which can further compress po ang naipit mo na sciatic nerve. If titingnan mo din ang posisyon na ito, hindi din ito maganda para sa iyong leeg. And over time, if you keep on doing this, you can expect na hindi lamang ma-feel mo ang sintomas sa iyong lumbar area, but it can eventually also affect ang iyong cervical spine. Ang pagtulog sa ating tiyan is the worst sleeping position na kailangan mo talagang i-correct at kailangan mong iwasan. Iwasan ang paggamit ng malalambot na foam. This is a common misconception dahil iniisip ng iba that the softer, the better. But that is actually wrong. Hindi po ito maganda para sa iyong spine. If ikaw ay nakakaranas ng sciatica, ang kailangan mo po is medium firm mattress. Hindi malambot at hindi din ganon katigas. I-try mo i-check ang iyong foam. Maybe dito nanggaling din ang iyong problema. If you think nagsag na ang iyong foam or ang iyong mattress tapos wala ka pang budget, ang pwede mong gawin is kumuha ka ng plywood at ilagay mo ito sa ilalim ng iyong foam. This will give the stability po sa iyong spine habang ikaw ay natutulog. Para naman sa inyo who wants other option, your best option po is medium firm orthopedic mattress. Mabibili mo ito sa mga shops tulad ng Mandawi Foam. Medyo may kamahalan ito but it will last you for several years and it is a good investment para sa iyong kalusugan and for your spine health. Mas makakatulog ka din ito ng mas mahimbing. Para naman sa inyo na nagtatanong if pwede pa bang makapagtrabaho if ikaw ay na-diagnose ng sciatica, ang sagot po natin dyan ay oo, dahil in majority of cases po, ang mga pasyente na na-diagnose ng sciatica can live active lives. Basta lang wala sa mga sintomas kung saan nahihirapan kang tumayo at maglakad,
Nahihirapan kang magkontrol ng iyong ihi at pagdumi, nawawalan ka ng balanse at parati kang natutumba at walang lumalalang panghihina sa iyong binte at sa iyong paa. Ang mga tips na natutunan mo today, napakahalaga nito. I-apply mo ito dahil this can be your game changer para mas makatulog ka ng mahimbing. Kailangan mo yan. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, please comment po, nagtratrabaho or retired sa comment section below. That way, mas makakagawa ako ng videos na mas angkop sa mga pangangailangan nyo. Maraming salamat po sa panunood. This is again Doc Sherry. Stay safe, stay happy and healthy po. I would see you on our next video. Hi, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy. Good news sa mga nandito sa Pilipinas, available na po ang BeFreeze Fragrant Cooling Gel. This is a unique formulation of Arnica montana extract, which had been proven sa mga pag-aaral that it has the same effect as that of ibuprofen in relieving the pain without any side effects. Napakaganda po nito for muscle, joint, and even arthritis pain. A little goes a long way. Ipahid mo lang ang konting amount 2 times a day and you can really see and feel the difference. This one is already available for national shipping through Shopee and with cash on delivery option. This is a unique formulation. It is non-greasy and it is fragrant. Pwedeng-pwede mo ito magamit sa iyong opisina dahil it really smells that good. Try BeFreeze Fragrant Cooling Gel and see for yourself the difference. God bless you po.